Mindanao, Faith Salaver Calamor po ang inyong kasama at ito po ang programang Lunas Extension. Ngayong Tuesday ng gabi, isang talakayan tungkol sa pangangalaga sa ating kalusugan at upang samahan po tayo sa ating discussion ngayong gabi, makakasama po natin Medical Officer 3 ng Quezon City Public Health Department. Kasama natin Dr. Vincent Lou Mendoza. Doc Vince, magandang gabi sa'yo. Hello, Ma'am Faith, at sa lahat po ng tagapakinig no, at nanonood sa DCRH News. Magandang gabi po sa Magandang lahat. magandang gabi sa iyo, Doc, no. And tag-ulan season na naman, Doc. So, ngayong gabi pag-uusapan natin ang mga madalas or common illnesses, no, na nakukuha natin tuwing rainy season, especially sa Pilipinas, no. At na-mention mo kanina, Doc, yung wild, 'di ba? Ano ang ibig sabihin ng wild diseases, Doc? Na ito yung kumbaga, Doc, grupo ng mga sakit na very prominent during rainy season sa Pilipinas. Yes, tama, Ma'am Faith, no? Mhm. Ngayong tag-ulan na naman, inaasahan natin na tataas ang mga kaso ng wild diseases na tinatawag. Ano po ba? Naumpisan mo, ano po ba ang tinatawag na wild diseases? Ano, no? Pneumonia, no? So, yung aning double, yung double po yung tinatawag na water Mhm. and foodborne. Ibig sabihin sa tubig, no? Tsaka sa pagkain. Yung I po, ito, lalo na ngayon, no? Lumabas na yung bagong, kasi yearly, lalo na sa senior natin, no? At kahit hindi senior, yung tinatawag na influenza. O kaya yung tinatawag na flu, di ba? Kasi nagpapa-flu vaccine. Mhm. Uso ngayon yan, no? Kahit sa mga health center natin, sa mga tinatawag na private, meron na pong available niyan. Yung letter L po, yung tinatawag na leptospirosis. And yung letter D po, yung dengue po. Yan po yung wild disease. Bigyan natin sila mga faith na konting numero, datos na Mhm. galing to mismo sa kagawaran ng kalusugan natin sa epidemiology. So inaasahan nga, nabanggit natin, natataas ngayon ng mga kaso ng tinatawag na wild. Nakapatay, Mhm. no? So, simula nung Enero hanggang Mayo, ngayong 2025, no? Nakapagtala na tayo yung tinatawag yung yung waterborne diseases, Mhm. at yung mga tinatawag na cholera, yung rotavirus, sa typhoid, na mayroon na tayong naitala ng 21,000 na kaso. So 5 buwan pa lang yun, ha? Yung influenza po o yung flu, yung ubo-sipon, almost 59,000 na. Mhm. Sa leptospirosis po, 1,900. And sa dengue po ay 116,000. Yan po ay sa buong Pilipinas simula January hanggang May. Mhm. Kaya maganda. Ilang Yes ano po. pa lang, Dok, no? Ilang buwan, napakarami ng naitalang mga sakit na to kasi medyo na ano tayo, Dok, sa monkeypox, eh, 'di ba? Parang pero mas maraming kumbaga, mas maraming illnesses or diseases na kailangan pag-ingatan rin natin. Yes, tama, no? Isa-isahin natin kagaya nito kasi tanong, Dok, ano ba yung Ma'am Faith, ano ba yung tinatawag niyo na na wild o water? So isa-isahin natin yung una, Mhm. yung water and foodborne disease. Importante yan malaman, no? Lalo na sa mga bago nakikinig ngayon. Yan ay ang tinatawag na food and waterborne illness nga ay sanhi ng pagka-inom o kaya pagkonsumo yung Mhm. mga kontaminadong pagkain. Di ba lalo na, lalo na, di ba, nung konting ulan na sa atin, bumabaha. Kaya dapat malinis yung tubig na iniinom natin, no? So, Mhm. maaari magkaroon ng tinatawag, nabanggit natin na typhoid fever, cholera, Mhm. at iba pang sakit mula sa mga kontaminadong pagkain o tubig. Influenza, dun sa letter I. So, ito nga yung flu na tinatawag, no? Yung flu naman o influenza ay naka, nakakahawang sakit kasi ito, no? Diba, Yeah. dulo sa virus din to, no? Alam naman Mhm. natin, nanggaling na tayo sa COVID, sa madami pang ibang, so, di ba, hand, foot, mag-disease sa bata. So, virus to, no? Yeah. Mhm. Tagdadala to ng infeksyon sa ilong, lalamunan, o baga. Yung tinatawag na alam to. Di ba, yung tinatawag na ORT o upper respiratory tract. In fact, hindi rin lahat kasi ay ginagamitan ng antibiotic, no? Yes. So, Mhm. virus, ibig sabihin, kapag yan ay viral infection, akusang gagalingan, kailangan matibay, kailangan malusog, no? Ang katawan ng isang tao, no? So, ito rin ay maaaring magdulot ng mga mild o severe illness, no? Mamaya, iisa-isay natin, pasadaan mo natin. Leptospirosis, so Mhm. ito Yan yung yung lagi, di ba? pinaka-common, Dok, kasi Common. especially sa Metro Manila, kapag tag-ulan, talagang matik, mabilis bumaha, no? So, Yes, tama. leptospirosis, Dok, paano ba tayo magkakaroon nito or bakit may mga taong nagkakaroon nito at ano yung mga sintomas? Yes, ito ay isang seryosong impeksyon na nakukuha mula sa kontaminadong ihi ng daga, no? At Mhm. iba pang hype, lagi nga kasing common ang misconception dyan, no? Sa daga, mamaya isa-isa natin, no? At ito naman, ang pagkakaiba nito dun sa
nabanggit natin kanina po, ito ay bacterial infection. Kaya nga 'di ba ginagamitan 'to ng antibiotic at alam niyo naman ang gamit dito, ang drug of choice dito, ang DOC dito, walang iba kung yung gamot na doxycycline, no. Yeah. Dapat ma-impart natin 'yan, Ma'am Faith, no, sa mga nakikinig natin, no, na very talaga, very parang wonder drug talaga ang doxycycline laban sa leptospirosis. Pero syempre, hindi ka pa pwedeng basta iinom ka lang yan, no. Yan ay kailangan magpapatingin ka. Syempre sa doktor para alam baka mamaya hindi mo pala kailangan man naman mag-dox, inom ka ng inom ng gamot. So, ito ay bacteria na madaling kumalat sa tubig, no, kagaya ng usually may mga sugat. At makakahawa nga yan sa mga mucous membrane, hindi lang, kahit wala kang sugat, Yeah. lumusong ka sa baha. 'Di ba mamaya nakanganga ka. 'Di ba? Natalsikan yung bibig mo sa mata, sa ilong. Oh, 'di ba pangkaraniwan yang lepto ay nakukuha sa tag-ulan o panahon ng usually alam mo may naging pasyente tayo discuss ko lang dati summer tayo tag-init pero nagkaroon siya ng lepto, nagkasakit, no. At naalala ko ngayon ay naging malubayon. Nagtataka kami, no, kasi pala dun sa bahay nila laging basa yung siguro may mga daga din siguro. So, tapos nasugatan siya sa paa, yun, dun pala nakuha. Kasi tataka kami, kahit sinasabi ng pamilya, yun pala ay hindi naman tag-ulan, no, pero ang naging diagnosis ay natagpuan natin ay naging leptos. So, ano ba yung mga hayop? So, nabanggit natin, no? So, maaari din makuha sa baka, hindi lang naman sa daga, eh. No? Kaya yun ang mga importante na iiwasan din natin. 'Di ba yung pinakahuli po na tinatawag natin sa wild ay yung dengue. So ito isang sikat din to na sakit para sa atin, no. So ang dengue, alam natin ito ay balik tayo sa virus. Ang dengue ay isang virus, no, na naipapasa mula sa kagat ng lamok, no. Yung Aedes na tinatawag, babaeng lamok nga to. 'Di ba, Ma'am Faith? Na nangingitlog to sa malinaw at hindi dumadalo. Kasi ang pagkaka-misconception din, akala nila sa maduming tubig, hindi, no. Ito ay nangingitlog sa malinis na dun sa clean running water na karaniwan din. Ito ay So, hindi lang naglalagi siya sa mga stagnant water daw kasi yun pinapaalala sa atin na huwag mag-imbak ng mga ganong klaseng Oo, tubig. doon. Hindi siya sa maduming tubig, no, doon. Kadalasan niya din sa mga nakaimbak, sa malinis, no, at karaniwan ito ay naglalagi sa madilim na lugar ng bahay. Na 'di ba kung mapapansin niyo, lalo sa community, sa mga barangay, minsan may mga nag-iikot sa inyong community health workers, 'di ba? Nagtatanim. Yeah. May tinatanim diyan sa ilalim ng lababo. Alam nila 'yan, alam na ng mga nasa community, nasa barangay natin kasi doon, tapos may takip yun, no? Tapos binibilang natin doon na ano yun, ng mga community health workers natin, ng mga sanitation inspector, tsaka ng mga surveillance officers natin, yung mga tinatawag na SESU, na sa mga barangay, tinitingnan natin kung ilan yung itlog na namumuo doon. Kaya yun po yung apat na sakit na maaari makuha ngayong mga tag-ulan. Ayan ha. So, yan yung wild waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis, at dengue. So, Doc, kapag sinabing leptospirosis, sabi mo nga, lumusong sa baha, di ba, may open wound, na napasukan ng bacteria. So, Doc, ano yung mga dapat i-observe? Baka naapektuhan na pa sila or may leptospirosis na sila? Okay. Sa leptospirosis, umpisa natin sa letter L, no? So ano ba, lagnat? Kaso sasabihin naman yan, ano ba ang lagnat, no? 'Di ba minsan kasi ang lagnat isang isang simptomas na 'di ba baka mamaya UTI, Yeah. baka mamaya may ibang sakit. So siyempre obserba natin lagnat, pananakit yung parang flu-like, pananakit ng mga buto-buto para kang nanghihina. 'Di ba nagsiseals ka, panginginig, pananakit ng ulo at katawan para kami ng migraine. Pagtatae kasi kadalasan ang tinitira nitong leptospirosis ay yung atay at saka bato, no? So, minsan namamantal din, paninilo ng balat, yun nga, naninilo ang balat kasi tinatamaan ng atay, no, ang liver, no? Yeah. Tsaka pamumutla ng mata, no? Kaya very dangerous na maaaring makapinsala talaga sa bato, sa utak, at atay kapag hindi naagapan niya, no? Kaya kailangan lang kumonsulta ka sa pinakamalapit na health facility kung may mga ganyang simptomas, no? O paano ba iiwasan ang leptospirosis, no? So, same yan, no? Napag-usapan natin palagi. Sasabihin nyo, makulit si Doc, makulit siya. So, siyempre, kalinisan lang yan. Siyempre, iiwasan natin maglangoy o lumusong sa maduduming tubig, di ba? Lalo na kung sa Huwag baha. mag-swimming sa baha. Yes, ganun din. Lalo na yung mga bata natin, lalo na panagulan, naintindihan ko naman. Siguro naman, ikaw, Ma'am Faye, ako din, inaamin ko, kahit ang bata, di ba, masarap talaga maligo, no? Pero, Yes, siyempre, mabantayan siguro natin, saka dapat,
talagang health teaching na, no? Kasi madami Yes. ng ibang sakit ngayon. Mhm. Hindi Tsaka, na kagaya. Dok, paano naman, Dok, sa mga hindi maiwasang lumusong sa baha, lalo na yung mga rescuers, 'di ba? Anong precaution ang pwedeng gawin nila after nila lumusong sa baha para maiwasan itong leptospirosis? Ayun. So bago sila siguro magtrabaho, gumamit ng bota at gloves, 'di ba? Kung ang trabaho ay hindi makakaiwas sa madaming tubig. Tapos siyempre, siguro ding malinis din ang iinuming tubig. 'Di ba? Ugalian ng tamang pagtapon ng basura. Mamaya paulit-ulit sa panatiling malinis ang bahay natin sa aking kapaligiran. Saka maghuhugas palagi saka mag-aalcohol, no? At siyempre yung sa mga health workers o sa mga emergency responders natin, alam na po nila na naka-ready yan. Pwede sila uminom. May tinatawag dyan na prophylaxis. Yun nga po, iinom din sila ng doxycycline, lalo na kung kakalusong lang nila sa may sugat man o wala. Just for safety, syempre, no? Just for prevention. Yes, So yan po ang hygiene. leptospirosis. Hygiene pa rin talaga, Doc, no? Ayan ha. Hygiene. Nasa leptospirosis pa lang kami ni Doc. Meron pa tayong tatlo, 'di ba, na malalaman natin kung ano yung mga sintomas at syempre ano ang mga pwedeng gawin at may mga advisories and recommendation, tama ba, Doc? Ang DOH tungkol dito sa wild na ito, no, para maiwasan nga natin na magkaroon ng mga ganitong klaseng mga diseases. Babalikan po natin itong ating discussion dito sa programang Lunas Extension pagkatapos lamang po ng ilang paalala. This time check is brought. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunsod ng naitalang
17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinati Extension.
Babalik po tayo sa programang Lunas Extension. Kasama niyo pa rin po ako, Faith Salaver Clamor at si Dr. Vince Mendoza. Pinag-uusapan natin itong wild diseases. Ayan, Doc. Dengue. Alam mo, Doc, laging indication kapag dengue, pag on and off ang lagnat. Tama ba, Doc? Yun lang ba ang dapat na maalarma kapag on and off, baka dengue na? On and off, katulad yun, pwede rin maging leptospirosis yun, di ba? Di ba? So, ang ano ba mga simptomas ng dengue, no? So, nabanggit na po ni Ma'am Faith, on and off na lagnat. Kasi merong phase o merong paglalakbay yung tinatawag niyang dengue na yan. Merong parts dun sa lagnat niya na mabababa. Tapos tataas. Kaya nga din yung pag-test ng dengue. Di ba may dalawang oil, di ba yung tinatawag na alam din po ng NS1. May timing po yun, no? Hindi basta nilagnat ka. Gusto mo nang patas kasi sayang lang po. Magagastusan lang kayo. O sayang lang. Sayang kung dun sa mas kailangan ibibigay yung test na may timing po kasi. Pero ano ba yung mga babantayan na simptomas ng dengue? Yun nga po. So biglang mataas na lagnat na tumatagal na 2 hanggang 7 araw. Yun. Masakit din ang kasukasuan. Ano yung flu-like natin? Masakit ang kasukasuan, masakit ang kalamnan. Di ba weakness, panghihina. Ito yung isa pa, yung susunod, yung rashes. Di ba mapula yan. Pagdurugo ng ilong, tsaka pagsusukat, pagtatay na may kasamang dugo, bakit? Ganun din po kasi ang dengue, no? Tinitira din niya. Yung liver, kaya minsan, kapag maano ng dengue, nagbi-bleeding na. Yan ang isang indikasyon na rin yan. Very important siya na parameter, tinitiran. Pag nagdugo na, tsaka yung platelet, diba? Kaya nga po, serial monitoring na platelet ang tinatawag dyan. I-admit na yung pasyente. No? Kaya agad kumonsulta, syempre, again, sa pinakamalapit na health facility, kung may mataas na lagnat o ano man yung mga nabanggit natin doon. No? Ma'am Faith, i-ano din natin, kalimitan din kasi naglilipa na ang mga lamok sa panahon ng tag-ulan, di ba? Kasi nga po, sa mga normal na araw, lamok ay namamahay sa basa, tambak, masukal at maduming lugar. Pero ngayon nga sa Pilipinas, nagbabago din. Yes. Di ba kagaya ng COVID, tinan nyo, nabanggit, di ba? May bagong variant. Ibig sabihin na natin, kahit nga hindi tag-ulan ang Pilipinas talaga, di ba, whole year round ay may dengue. Gawa nga po, di ba, sa mga bahay-bahay, sa community, sa mga barangay na hindi natin maiwasan yung minsan, may mga hindi natataob na paso o yung mga gulong sa bubong, di ba? At ganun din ito. Nabanggit natin kanina, no, ito ay dun sa babaeng lamok, no, pero importante din malaman ng mga nakikinig kasi ako po, ma-share ko lang sa ating mga ay 3 beses na ako na dengue nung bata ako, no. Bakit ko nababanggit ito? Kasi mayroong 4 na variant o serotype ang dengue. Okay, hindi ibig sabihin kasi ang tanong ni Doc, nagka-dengue na ako, immune na ako, hindi na ako magkaka-dengue kapag hindi po. Kagaya nga po ni Doc, nabanggit ko, di ba, 4 na, ako ay 3, so meron pa akong isang hinihintay na sana, wag naman na. Yun kasi ang lagi, so ibig sabihin may 4 na mabuti kung nakagat ka na, kung same na variant na nakagat sa'yo noong una, well and good, may immunity ka na, pero kung hindi, may 4 na ano kasi ang dengue, no? Kaya importante talaga na ito, paano maiwasan ng dengue? Ito may tan, di ba? So kalinisan pa rin, Ma'am Faith, no? Yes. So siyempre itataob natin yung mga lalagyan na maaaring pag-ipunan ng tubig. Tama sabi ni Ma'am Faith, no? Yung mga pwedeng pangitlugan ng mga lamok, no? Ayan. Takpan pang ibang imbakan, mga imbornal, di ba? I-recycle o itapon yung mga bote kasi pwede yan, di ba? Mabutas yung bote, pwede yan pagpasukan ng tubig pag umulan, o di ba? May magbuhos ng tubig, di ba? Ganun din. Panatiling malinis ang katawan at kapaligiran, di ba? Ayan. Ano pa? Cleanliness talaga. Yes, gumamit ng mga mosquito repellent araw-araw. Diba? Yan. Tsaka syempre, susuportan, makikiisa kayo, susuportan syempre yung mga hakbang na ating mga LGU, lokal na komunidad sa mga proyekto, no? Hindi pwede kasi wala kang pakialam eh. Diba? Dapat may pakialam ka. Lalo na kung ikaw ay mahal mo ang pamilya mo, mahal mo yung community, yung barangay na tinitiran mo. Kailangan para labanan natin yung mga sakit na tulad ng dengue. Ayan. So, leptospirosis, dengue, again, cleanliness, yung pakikiisa natin sa mga announcement ng mga local government units, yung mga kanilang mga efforts din, no, para maiwasan ito. So, again, Doc, ang pinaka-common, isa sa mga nasa wild natin ay yung eye, which is influenza or flu. Madalas yan, ubo, sipon, diba, Doc, pagsakit ng katawan. So, very common ito, Doc. Bakit ba nagkakaroon ng ganitong mga klaseng sakit tuwing tag-ulan? Yes, syempre dahil sa papalit-palit na panahon na sinasabayan pa ng dagsa ng mga tao sa pampublikong lugar, no? Syempre samot-sari ang sakit din tulad ng influenza na lumalaganap. Kaya dapat, meron din mga nakakukomment sa akin, Doc, hindi na kailangan mag-face mask, Doc, tapos na tayo sa COVID. Oo nga po, pero paano ba na ipapasa ito? O sige, para maintindihan na ulit natin, paano ba na ipapasa ang flu o yung influenza na sinasabi, no?
So yan ay droplets na galing sa ubo, 'di ba? Pag bumahing yung taong may sakit. O droplets, ibig sabihin, 'di ba katulad nung isang araw nakita ko siya, 'di ba? Naghihintay kasi nga wala masakit, naghihintay, tabi-tabi sila dun sa kalsada o dun sa waiting area ng pagsasakay, no, yung mga nagko-commit, no. So pag halimbawa lang, binibigyan ng example namin kay Ma'am Faith, pag ang isa doon ay may sakit na at umubot, wala kang face mask, yung droplets yun, yung maliliit na patak yun, at kumapit sa'yo o nasinghot mo na, o kung hindi man, kumapit yan sa buhok mo, sa bag mo, at umuwi ka at may kasama kang, alam ba, may kasama kang senior citizen, magulang mo, may kasama kang anak mo, 'di ba? O immunocompromised na kasama mo sa bahay. At lumipad yung binaba mo yung bag mo, nagsuklay ka ng buhok at lumipad yung droplets na yun at nalanghapin ng mga, 'di ba? At nahawa, yun ganun po yun, no. So pag hawak sa mga gamit na kontaminado, 'di ba? At mahawak mo nito, yun, yung droplets din nga po. O 'di ba? Mahawak mo yun sa bibig mo, sa ilong, sa mata. Yeah. Diba yan, mahahawa ka, kaya importante pa rin na magdi-disinfect, no, mag-alcohol. So anong dapat gawin kung ikaw may mga simptomas? Syempre, balik tayo sa dati, manatili ka sa bahay at umiwas. Mag-isolate ka pa. Alam mo na, responsibility umiwas ka sa pakikipagsalimuha sa ibang tao, no. Syempre, yun nga, nabanggit ko kanina, no, umiwas sa mga taong nabibilang din sa mga tinatawag na high risk, no, o tulad ng mga senior citizen, di ba? Yes. 60 years old din above. Taong may ibang sakit, o 'di ba? Alam na, diabetes, asthma at sakit sa puso. Bakit? 'Di ba? Yan yung mga tinatawag na immunocompromised, madali pong kapitan ng sakit o yung mga may nabanggit natin, diabetes, asthma o sakit sa, 'di ba? Buntis at iba pang batang 4 na taon pababa. Bakit, Dok? Bakit kailangan yung bata? Kasi yung mga 4 years old din pa ba, kadalasan hindi pa buong immune system niyan, binubuo pa ng immune system niyan, 'di ba? Kaya nga yung sa may mga anak, 'di ba? Yan ay binabakunahan natin. Alam niya yan, 'di ba? Na mga PCV, mga penta kasi binubuo pa lang yan, no, ang immune system niya, no. Siyempre, uminom ng gamot sa lagnat, 'di ba? At saka siguro din may sapat na pahinga. Yan ang mga importante. And again, kung hindi gumaling agad, magpakonsulta na, 'di ba, Doc, sa inyong mga doctors, no? Wag hayaan tumagal kasi minsan kasi, Doc, nagsi-self-medicate, no? So again, paalala lagi ni Doc yan, wag mag-self-medicate. So dahil kaunti na lang ang aming oras ni Doc, ayan, waterborne diseases, Doc. Ito rin ay madalas na uso tuwing tag-ulan, no? Ito yung pagkasira ng tiyan. Tama ba, Doc? Ano ba ang mga waterborne diseases? Yes. Kontaminadong tubig at pagkain, no, ang pangunahing sanhi ng mga sakit na ito, no. Bagamat ito ay madaling gamutin, Ma'am Faith, sa ating mga hindi tayo dapat magpakampante diyan, no. Tama sabi ng Ma'am Faith, yan yung mga satya, no, mga sakit na infectious organisms tulad ng viruses, pwede rin bacteria, mga parasite na nakukuha sa tubig, pagkain, no. Yun na po, nabanggit natin kanina, no. Ang mga halimbawa niyan ay yung tinatawag na cholera, rotavirus, 'di ba? Pwede ring tinatawag na paralytic shellfish poisoning. Ang ano nito ay yung red tide, no? 'Di ba? Typhoid fever. So ano ba yung mga simptomas? Bilisan na po na. Ang mga simptomas ito ay halos pareho lang din ng mga pagtatae, pero ito may pagduduwal kasi sa sa tiyan, sa GI po, no. Pagsusuka, mataas na lagnat, siyempre mawala kang gana kumain. Yes. Kaya ang ibang sakit ang walang ibang gamot dito. Siguro narinig ito ng mga lalo na mga mami yung tinatawag na Orisol. 'Di ba? O paano ba? Kung ayaw niyo bumili ng Orisol, kung kayo tuturuan na kayo ni Ma'am Faith ng programa ng Lunas paano gumawa nung DIY, no, yung Orisol sa bahay. Maaaring gumawa ng sariling gamit. Ang panghahalo lang natin dito, 1 litro ng tubig. O kung hindi rin kayo sigurado sa 1 litro, 'di ba? May mga lalagyan siguro na tubig na 1 litro. So 1 litro ng tubig. Tapos kutsarita po, kailangan may kutsarita kayo. 1 litro ng tubig. 6 na kutsarang asukal. Yeah. At saka 1 kutsarang asin. So, yun na po yung Orisol. Yan yung Bakit Orisol? DIY Orisol sa bahay. Oo, kasi ito ay para mapalitan. Kasi pag nagtatay ka, di ba, yung mga tinatawag na diarrhea o gastroenteritis na babawasan kasi yung tinatawag na electrolytes o yung mga asin sa katawan. Pag bumababa po yan, nanghihina ka. Kaya nga isang nanghihina ka. At maaari kang magkaroon din ng problema sa puso kapag masyadong mababa, no? Kaya kailangan palitan yung tinatawag na electrolytes o asin sa katawan. Di ba po? So yan na po yung DIY natin, no? So 1 litrong tubig, di ba? 8 kutsarang asukal, 1 kutsarang asin. So yan na po yung Orisol nyo. Pero kung makakabili kayo ng ORS, yung Orisol na mas maganda po yun para hindi na kayo nagtatansya-tansya, no? Yes. Basta pag ang Orisol po, tinimpla nyo yan, dapat nasa ref po, nasa baba ng ref, no? At saka hindi po more than 24 hours. Kapag more than 24 hours, kahit hindi pa inubos, palit na po, gagawa na po kayo ng bago. Yes. So, paano maiwasan? Go Dito ahead, na po Doc. tayo. So, ganun pa rin. Same, Ma'am Faith, no?
huhugasan ng mga kamay, di ba? Dapat magluto ng malinis kasi siguro din yung tubig. Pinanggagaling malinis, no? Yung iinumin saka yung panghahalo sa mga pangluluto, no? Sa paghuhugasan din yung mga hilaw, lalo ng mga mahilig kumain, di ba? Ng mga sashimi, kagaya ng tokso, kailangan siguro din malinis yan, no? Panitin, ito na po, di ba? Lagi naman po tayong babalik dun eh. Siyempre, laging kailangan malinis ang katawan at kapaligiran, di ba? Yes. So, kung maiwasan naman, lahat din naman tayo at saka ang Filipino known kasi dito sa street foods, di ba? Siyempre, sinusuporta natin yung mga small business, pero kung di maiwasan, siguro din yun, pinagkakatiwalaan nyo yung mga kakainan nyo na street food. Again, hindi naman natin against yan na isang kaso, pero din yung malinis yan. Kasi madalas din, karamihan din sa kaso, dyan po nanggagaling, ano. At saka siyempre, takpan o ilagay ka agad sa ref yung mga tubig o pagkain na hindi ginagamit, balik mo na para hindi makontamina. Di ba, mainit ang Pilipinas, tayo tropical country. Di ba, pag iniwan mo yan maghapon, sigurado sira na po yan. Huwag manghihinayang sa pagkain. Kung yan po ay hindi kayo sigurado, lalo na kung kayo nag-a-attend ng mga conferences o convention, di ba, Ma'am Pit, kung yan ay nakapak yung pagkain nyo, aamoy nyo muna. Kung iba na ang amoy, o iba na itsura. Huwag nyo na subukan. Huwag nyo na panghinayangan. Yes. Ayan. So, ayan po ang wild diseases na usong-usong ngayong tag-ulan. So, para po makaiwas dito, na isa-isa na namin ito, pati yung mga sintomas na babantayan nyo. And again, prevention is better than cure. So, sana nakapag-take note kayo ng mga paalala ni Doc Vince, no? Para makaiwas sa iba't ibang klase ng sakit. Especially sa wild diseases ngayong rainy season. Doc, maraming salamat sa iyong oras at pagbibigay impormasyon po tungkol sa ating topic tonight. Ay, maraming salamat, no? So, inulit po ni Doc, no? So, tumutok sa anunsyo naman Pag-asa at ng DOH natin para tungkol sa lagay ng paano, para maplano niya rin, no? Ito, Ma'am Faith, no? Gawin nila ang taob, tatak, tuyo at takip. No? Ulitin ni Doc, taob, taktak, tuyo at takip sa mga lalagyan para walang pamahayan ng lamok, no? Saka, syempre, mananatili muna sa bahay kapag ikaw may sakit o umuulan ng malakas, no? At magpakonsulta agad. Kaya lagi sinasabi po ni Doc, kapag tayo ay healthy, tayo ay happy. Magandang gabi po at maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Vincent Lou Mendoza, Medical Officer 3 po ng Public Health Quezon City Health Department. Nakasama niyo rin po ngayong gabi. Faith Silver Clamor, lagi nagpapaalala na prevention is better than cure. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.